Ayan po pala yung Manila Electric Company. 'Di ba? Kasi rail ang Meralco is actually papuntang Santa Ana pala biyahe nito. Ibig sabihin pag Santa Ana sa may bandang Makati. 'Di ba? Oo, kasi nandun nga po yung dating electric company. So Meralco, Manila Electric Company and Rail something. Oo. Basta may rail yan Ralco. Nasa dulo yung company. Pero nakalagay na lang Manila Electric Company. In reality, it's Manila Electric and Rail Company. Railways ba? Tingnan ko nga. Lapitan natin ha. Meron po. Nag-bell na. Pero hindi pa naman magsisimula ang misa. Alas 7 yan. Railroad and Light Company pala. Ayan po. Diba 7? Kasi alas 7 na po ngayon. Birth of the Tranvia. In 1905, the Manila Electric Railroad and Light Company, also known as Meralco, launched the first electric streetcar in Manila, a modern marvel that replaced the horse-drawn trolleys of Europe. So eto na, April 10, 1905, a historic day. April 10 pala yun nangyari. This is a red letter day in the history of the Philippines. Streetcar service inaugurated formally today. Ganun pala, tingnan nyo naman. Okay, so Manila's Tranvia system was formally inaugurated in ceremonies held at the Marble Hall Ayuntamiento Building in Intramuros. Saan ba yung Ayuntamiento Building? I know this one is Palacio del Gobernador. Tapos ito, which one is Ayuntamiento? Ito po kaya? They tried to push that it's the Intramuros administration who will approve all the buildings, the style, and all the renovations in Intramuros because of this one. So originally, hindi po ganyan ang height ng building na yan. Kasi syempre, maliit lang siya na bahay bato. Okay, owned by somebody in government. Yung unang gobernador, nakatira po dyan. No, at yung mga gobernador na, ano bang tawag sa kanila? Gobernador o gobernador Silio? Maliit yung Silio sa gobernador, no? Yan po. So, at ang alam ko yung nagpatayo talaga na may-ari niyan ay ikinulong nila dyan sa Intramuros mismo. Diba? Grabe din yung mga istorya, pero tingnan nyo po, doon merong itinatayo. Kaya iyan po approved na yan. Yan po ang sa Jesuit. Yung Jesuit San Francisco na simbahan ay gagawin na pong museo. Ayan, that's the Manila Museum of the Future. So, kaya eto, ngayon iikutan natin ang camera. Ayan. So mabuti at meron na naman po tayong isa pang pagkakataon na umikot dito sa Intramuros. At isang linggo po ngayon, no? Matagal din bago ko na-continue. Okay, dahil wala po kaming chance to come to Intramuros again. So today, ayan, kakain na talaga tayo doon sa Casa de Manila. Paano po ang tawag doon? Barbaras. Ayan, sana. So, wish ko lang. So, enjoy your Sunday, everyone. Ayan po, guys, ang Intramuros site operating hours. Nakalagay po dyan sa taas. So, Fort Santiago, Monday to Friday, 8 to 10 p.m. Last entry is 8 p.m. Entry from 8 to 10 p.m. may be allowed for Klook bookings only. So, Saturday and Sunday, 6 a.m. to 10 p.m. Mas maaga po ang pagbukas. So, last entry nila is 8:30 in the evening. Entry from 8:30, 10 p.m. may be allowed for Klook bookings only. Ayan po ang pupuntahan ng Tranvia. Dahil yung Tranvia ay ginagamit na po talaga. Okay, bilang
means of transportation, tour guide not included. Inclusive of driver and fuel, etong per hour 1,200 pagka ginamit niyo po yung Tranvia. 4,000 sa 4 hours. So dito 8,000 ang 8 hours. Bale, papatak siya ng 1,000 per hour. So inclusive of driver and fuel, pero wala pong tour guide. So kukuha pa kayo ng tour guide niyan. So, ilan ba ang pwedeng sumakay sa isang Tranvia? Marami. Opo, hindi ko lang po alam kung aabot ng 20. But surely more than 10. So, kasi sa isang linya na yan, pwede ang 3 to 4. 1, 2, 3, 4, mga 4 lines po yata. So, Museo de Intramuros, closed Monday, Tuesday to Sunday lang. Monday, closed din po yung Casa Manila Museum. Close basta Monday, ganyan po usually, no? Katulad din ng mga offices ng mga simbahan, sarado po pag Lunes, pero bukas po Tuesday to Sunday. Yes, kasi yung mga pamilya ay nakakapagliwaliw on a Sunday, kaya ginawa nilang paglilinis yung Monday. So Kalesa naman 1,000 per hour, 800 per hour dun po sa mga discounted rates ng senior citizens at saka PWDs and students. Okay, DOT accredited and etc. Ito po every Sunday. Plaza Roma ang tawag po dyan sa plaza just in front of the cathedral. That is called Plaza Roma. So, Fort Santiago, Postigo, PC Barracks, and Puerta Real. To access the location of parking areas, scan QR code. Ayan po, may QR code. Parking flat rate is 50 pesos. Claygo lang basta. Okay? So, you can register and you can come over, scan to access. Meron naman po yan sa internet. Here's the hotline. Paki-screenshot nyo na po kung meron kayong mga plano na pumunta. If you have plans of coming over to Intramuros, ayan, so you can use the hotline or eto. Yan, pedicab, etc. So, as much as possible, kino-cover naman po ni Simply Jane yan. So, pupunta tayo ng simbahan at dahil linggo po ngayon, and of course, we know very well that the Mass will start at 8. So, past 7 lang po ngayon, but what we can do is pray, of course, at iikot tayo. Hindi ko na iikutin sa loob kasi maraming beses na tayong gumawa niyan, no? Alright. Let's go, let's go. Advent, second Sunday of Advent po ngayon. So, 2 linggo, 2 more Sundays at mag-ano na tayo, Pasko na, Sinta po.